Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po dito sa mga guhit na diretso o straight line na kung saan ginawang palatandaan ng mga Hapon ng Japanese Imperial Army sa kanila pong itinagong mga kayamanan. Sa madaling salita, ito ay tanda ng Yamashita Treasure. Atin pong pag-uusapan ito kung ano ang mga kahulugan nito pong mga diretsong guhit. Kaya tutok po kayo, panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat maganda po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. Okay, baba mo na pre. Di kasya sa ulo mo. Ang ulo ko, ang utak ko. Tirahin mo pre, yung gilid niyan. Alin to? Oo. Baka bumuho. Hindi. Ay, ayan o. Nakasalo siya rito. Sige. Oh, sulit yan o. Saan ba to? Sabi mo, ikaw na andyan eh. Sulit yan. Ba't puti? Oo, itinakot yan dyan. Puti na to. Ano yung kulob? Akyat, akyat. Graba. Tipak. Once again, magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan ug Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo ng mga Ilocano. May adna adlaw gid sa inyong tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan ng mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga po ay tungkol sa mga guhit na diretso na ginawa ng mga kamay ng mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan ng Yamashita Treasure. Kaya ito po ay napakagandang topic, no? Kaya tutukan po ninyo. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo, no, sa mga susunod kong i-upload. At paki-follow na rin po ang aking Facebook page, no, Yusup Yamato po. So tayo na naman po ay magbabalik nga sa isang, no, napakagandang topic na naman ito.
marami na naman tayong matututunan nito, no? Ito po ay tungkol dito sa mga guhit. Isang guhit na kung saan ginawa ng mga kamay ng mga Japanese Imperial Army, no? Mga tanda ng Yamashita Treasure. Ito po ang ating tatalakayin ngayon. So napakarami na po sa atin mga kababayang treasure hunter, maging hindi treasure hunter sa kabundukan, ang nakatuklas nga ng mga ganitong klasing mga sign markers, no? Guhit. Maging ako ay nakatuklas din nito at nalaman ko ang sikreto nito sa pamamagitan po ng research. Nakuha po natin ang mga iba't ibang meaning, no? Mga kahulugan mula po sa Yamashita Treasure Code, no? Ito po ang ating basihan at yung analyzation natin. Dagdagan lang natin ng kaunting analyze natin. Kaya sa mga kababayan po natin na mahihilig sa treasure hunting ay napakahalaga ito. Kaya maganda po tutukan po ninyo ito hanggang sa matapos, no? Para magkaroon tayo ng kahit kaunti man lang idea kapag nakakita tayo ng mga ganito na posibleng mayroong naitagong kayamanan, no? Kapag nakakita tayo ng mga ganitong mga guhit, no? Ang mga guhit ay ginawa ng mga Japanese Imperial Army, no? Ginawa nila gamit ang mga chemicals, no? At mayroon itong mga kasamang mga markers, sign, no? Yan po ang palatandaan na siya ay legit na Yamashita Treasure sign. So ang mga kasama niyang markers ay mga hugis puso, no? Triangles, diamond shapes, number 4, number 1, letter D. Yan po ang mga kasamahan niyang mga sign markers. At idagdag din natin itong pyramid. Kasama din ito sa mga guhit, no? Na matatagpuan sa kabundukan kasi the mountain treasures. Kasama po itong sign ito sa tinatawag na treasure na itinago sa mga kabundukan, no? So alam natin, no, na ito ay tanda nga ng Yamashita Treasure. Subalit napakarami itong kahulugan. Ito pong mga guhit na ito ay may iba't ibang itsura, no? Mayroong matulis ang dulo, isang guhit, no? Mayroon naman pantay, mahabang guhit at maiksing guhit, no? At ito nga ay mayroong iba't ibang kahulugan. Pero pag sinabing guhit, ito po ay mayroon kaagad na tinutumbok, no? May tinutumbok kaagad na kahulugan. At ito nga ay isang Yamashita Treasure stone map, no? Ang pinaka nito, ang pinaka malapit na meaning, no? General meaning ng mga guhit ay mapa, no? Ito ay mapa. So kapag nakita natin ng guhit, ito ay kaagad-agad na magre-rehistro sa ating isip na posibleng mayroong sikretong itinago. Kasi halata na ginawa talaga, inukit talaga yung guhit. Sadyang pinalambot yung bato at saka ginawa yung guhit. Mayroon namang mga guhit na nakikita natin na natural lang, no? Malalaman natin parang sigsag-sigsag, hindi pantay, no? Hindi maganda ang pagkagawa. Yan po ay natural na guhit, hindi po Yamashita Treasure yan, no? Posibleng mapagkamalan lang natin yan kasi may mga guhit din na nagawa na likha po ng kalikasan. So wala siyang mga kasamang mga ibang markers kagaya ng mga sinabi natin kanina na mga hugis puso, triangles o ano pa mang animal characters. So ang mga guhit masasabi lang natin na legit, no? Kapag ito ay halatang halata talaga na ginawa ng kamay at lumang-luma na at may mga kasama pang mga sign markers na mga bato na kinurtihan. Yan po ang legit talaga na Yamashita Treasure sign. At sinabi natin na ito ay stone map. Ang pinakatumbok, no, nito ay nagsasabing tunnel, no? May tunnel
na diretso sa lugar. Straight tunnel, no? Isang meaning yan, straight tunnel. At pangalawang meaning ay isa siyang arrow, pointer, no? Siya ay nagtuturo ng direksyon. Kapag matulis ang kanyang dulo tapos malaki ang simula, nangangahulugan na siya ay pointer o arrow. Siya ay nagtuturo ng direksyon kung saan yung tulis ng guhit na yon, nandoon ang posibleng tunnel, straight tunnel, nandoon ang Yamashita Treasure. At sa distansya naman, kapag ito ay mahaba, ito ay nagsasabing 50 to 100 meter distance, no? Arrow siya na mahaba ang dulo o buntot. Kapag naman ang guhit ay wala siyang tulis, no? Pantay, siya ay nagsasabing dalawang treasure magkabilaan, no? Dalawang arrow, no? Kasi pantay siya, dalawa, both sides ay mayroon siyang tinuturo na secret straight tunnel, no? Tunnel, kaya hugis puso lagi niyang kasamang mga sign markers. Kaya kung mapapansin ninyo, mapapansin natin na ang mga creeks na nakadivide sa parang kurting puso na bundok ay diretso kapag straight line ang nakaguhit sa mga bato, no? Kapag kadiretso ang nakaguhit sa mga bato, ibig sabihin diretso din ang mga kurti o straight din ang mga creeks o sapa na nariyan sa lugar. Kasi parihas, no? Proportional ang pagkagawa ng mga Japanese Imperial Army pala para mabilis na maintindihan, no? Kapag mawala yung mapa, madali nilang matrace o ma-recall, no? Hindi na mahihirapang isipin pa, no? Wala nang patumpik-tumpik pa, kumbaga tumbok agad. So sa stone map na yan, pointer, no? Siya ay magiging pointer both sides kapag kapantay, at kapag matulis naman siya ay nagpo-point lang sa isang direksyon. At mga creeks na diretso ang kanyang tinuturo. At minsan ang mga guhit, no, na ganito ay naglalarawan, no, na ng tunnel nga. Tunnel, diretsong tunnel. At yun ay magiging pinaka guide niya, yung guhit na yun, kung saan siya nakaturo. Kaya susundan mo yung guhit na yun, no? Yung straight line. At yung kasama nga niya, no, minsan ay mga pagong at hugis puso. Mga divider niya sa bundok ay creeks, no? Dalawang treasure minsan ang malalaki at maraming mga nakapaligid na mga maliliit, no? Medyo distansya. Kaya minsan ang mga Japanese Imperial Army, kapag nagbaon sila, laging may creek na divider, no? May creek talaga. Kasi doon kasi sa creek na yun, makapagbuo sila ng tinatawag na iba't ibang style, no, ng tunnel kapag kanilang itago yung Yamashita Treasure. So summarize natin, ulitin natin. Ang pinaka malapit niyang meaning nga ay stone map siya na pointer, arrow ng Yamashita Treasure, no, na nagtuturo ng mga direksyon. At siya rin ay nagsasabing tunnel, straight tunnel, at naglalarawan siya ng mga creeks na diretso sa area. Yan ay palatandaan na mayroong Yamashita Treasure na itinago, no, sa bundok o sa lugar. So ang hahanapin ay tunnel, no? Kasi yun ang tinuturo niya, yung straight tunnel na yon, na tumbok doon sa kanyang itinuturong direksyon. Yan po ang meaning ng mga straight line na mga guhit, no? Although iba't iba man ang itsura ng guhit, pero yan po ang pinaka malapit nitong meaning
na nariyan po sa Yamashita Treasure Code, no? Sa lahat po ng mga magagaling dyan, marurunong, ay pwede po kayong magdagdag ng inyo pong mga kaalaman, no? Komento dyan po sa ating comment section para po makapagbigay ng idea sa lahat po ng ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter, no? So hanggang dyan na lamang po, no? Sana po ay malinaw. At kung mayroon po kayong katanungan, pakitanong na lang po, pakicomment sa ating pong comment section sa ibaba. At kung mayroon po kayong ipadalang mga larawan o videos, no, nakakuha man o hindi, ay pwede po ninyong i-share sa aking messenger, no, Yusuf Yamato po, no. Hanggang dito na lamang. At ako po ay nagpapasalamat sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, no. Hanggang dito na lang. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.